Magandang araw po muli o gabi man sa inyo. Muli po sa pangalawang pagkakataon ay nag-video po ako ayon po sa kahilingan ng mga nakapanood ng aking video. Ang video ko pong ito ay na magpapatunay po na sa off-season harvest ng kalamansi ay makikita ninyo na patuloy namin ginagawa ang pagpapabunga. Dito po ay may mga pinapakita ako na mga gawain namin para po lubos na matutunan ng gusto mang na luminya sa pag-agrikultura. Diyan nga po sa pagkakalamansi. Kasi po nung mga po sa una kong video ay may marami po silang mga tinatanong sa akin, kaya po nagiging mahaba ang aming usapan, lalo na sa telepono. Marami po tumatawag sa akin, kaya minabuti ko pong gawin at ipakita na lamang sa inyo yung mga ginagawa namin para sa inyong kaalaman na rin. Ito po ay umpisa ng buko ay in-spray na namin ang kalamansi na pinabunga ko. Mula po ng kalagatian ng Agosto nitong 2014 hanggang buong September po kami ay nag-spray. Kaya po may mga video kami na mula sa pagkabuko hanggang sa lumalaki ang bunga hanggang sa malapit ng pitasin ay makikita po ninyo ang paglaki ng bunga ng kalamansi. Ito pong oras na ito, araw na ito ay November 9 na po ngayon. Makikita nyo po kung gano'n nakalaki ang kalamansi. Ginawa ko po itong video ito ay sa kapakanan na nag-request sa akin na kung maaari daw ay maglabas ng panibagong video. Kaya po nagawa ko po muli. Ako po ay nagtiyaga mag-video doon sa kalamansian at para nga po doon sa mga interesado. Inuulit ko po ang ginagawa ko pong ito ay para sa kaliwanagan ng lahat ng makakapanood. Ito pong muli ay sinasabi ko sa inyo na ito po ay wala akong hinihiling na kapalit. Ang bagkos, ito ho ang nais ko lang talaga ay matuto ang iba. Kung ano man ang iniisip ng iba na kumukontra dito na kung mag-iisipan ng kung ano pa ang magiging kapalit, ito po ay sinasabi kong walang kapalit po itong hinihingi. Muli po, ang maipasa ang kalaman ay katuwaan ko na po. At kung kayo naman po ay matuto sa pamamagitan nito, ay ang simpleng salita lang po na salamat ay katuwaan ko na po. Kaya sana po magustuhan ninyo ang video kong ito. At Merry Christmas po at sa lahat. Sige po, maraming po salamat po sa inyo ang pag-i-spray namin dito pa rin sa kalamansian ko para makita nyo ang tamang pamamaraan pa rin ng paggagawa nito. Meron pa po ditong mga kasamayan na nag-i-spray din kasabay ng pag-andar pa rin ng isang makina yan. Okay po. Sana po nakita nyo ang tamang pamaraan na pag-spray.
Ipapakita ko po sa inyo ang pagtitimpla ng gamot dito sa amin ginagawa, dito sa pag-spray ng buko. Ganun po ang sa pagtitimpla ng gamot at ang tamang paggagawa. Yan po ay habang umaandar ang makina, may laman po yung isang drum. May laman yung habang naubos po yung isang drum,
nagkakarga kami dito sa pangalawa. Kaya po hindi mo titigil ang tao sa paggawa ng tao. Tuloy-tuloy lang ang pag-spray. Dahil di naman tuloy-tuloy ang dating ng tubig. Ayan, makikita nyo, mapupuno na yan. Kaya po habang tuloy-tuloy ang dating ng tubig, tuloy-tuloy po ang pag-spray, hindi po natitigil. Kita nyo po na napupuno ng drum. Oh. Yan o, papatayin ko na ang drum. Papatayin ko na ang dating ng tubig. Ang tubig po namin dito ay, sabi ko nga, alin ay elevated po ang pinalagyan yan. Sa 2 tangke na yung nabibili na kulay puti. Nilagyan lang namin ng indamyo na medyo mataas. At yan po ay ito nakalagay sa bandang gitna ng kalamansian. O, yan po ang linya. Yan ang linya o. Yan. At yan po ay pinupuno ng water pump. Pag napuno na po yun, tuloy-tuloy na po ang dating dito. Kaya po tuloy-tuloy kasi mataas ang tayo niya. Break time ho namin, kaya kami sa oras nito ay nagkakapiho dito sa kalamansian. O, ayan, siko, nga ngayon dumating. Kaya nga ngayon siya kukuha ng kape. O, ito ho, ang aking mga magagawa. Si Pedring. O, si Inteng. Si Ipi, at saka si Arman. O. Oh, may panahon ho talaga dapat ng pahinga naman. Kaya sa oras nito ay nagkukintuhan muna sila at nga ay nagpapahinga. Oh, yan. Ngayon ho ay alas 10:08. Sa tuwing alas 10 ay kami namamahinga at nagiinom ng kape at saka tinapay. Oh. Tumatawa si Pidweng at ito yung makakarating ito kahit kung saan bansa at yan po ang makina na ginagamit ko dito. Mapapansin nyo may mga gauge na nakalagay dyan. Parehas po yan, parehong sa bawat isang sprayer may gauge na ginagamit ako. Yan o ay para malaman nyo na hindi nagkakadiferensya ang bawat linya, ang bawat hose. Kasi pag bawat nataas yan, ibig sabihin nagbabara at pagka bigla namang babagsak ang gauge, yan po ay nagkakaroon ng diferensya ang linya, bisa po putok ang hose. Ganun lang po kasimple yun. Pagka po may diferensya ang linya, may mga radyo kami yung ginagamit na tulad nito. Ito po ay may hawak na radyo din yung isang tagahila ko ng hose dyan, na pag may problema ako nakita sa gauge, tatanong ko sa kanya. At siya rin man, ganun din po, pag may nakita, tatawag sa akin. Para maayos ko kung halimbawa ang papatay ng linya para ma-repair niya ang hose. Ganun lang po yung ganun po ang ibig sabihin itong radyong. Doon po ginagamit itong mga radyong ganito. Kasi sa Laguna ko ng Kalamansi, hindi nyo na makikita ang bawat tao na nag-i-spray. Yung po ang isang tao ko dyan, may hawak na radyo, yun po ay tatawag sa akin pag may diferensya ang isang nag-i-spray. Halimbawa ay barado, yun po ay pinapatay ko dito para matanggal nila ang bara sa mga nipple ng spray. Patuloy pa rin po ang pag-spray tulad po nito. Yan. Ako po ay nakatalikod sa araw, kaya inaasahan ko na magiging mas maganda ang kuha para lalo nyong makita ang tamang pamamaraan ng pag-aalaga ng buko. O, yan po. O, yan po. Pakikita ko sa inyo ang mga buko ng pang-December. Yan po. Yan ang pang-December na buko. Yan. Yan. Okay. Yan o. Yan. Marami po yan. Marami. Talaga pong pang-off-season harvest kung tawagin ko dito sa amin. Katulad ng dati ay pinabunga din lang ito ulit sa abono. At pagka ganyan na, ay di ini-spray naman po. Ito po ay mula pagkabulaklak, ini-spray na namin. Itong spray na ito ay pang-6 na beses na. Kaya po ganyan nakalalaki ang buko.
Ngayon nga po pala ay 23 na po, sabi ni Pedring ang petsa ngayon ng Agosto 2014. O Pedring, harap ka nga muna dito nang makita ka sa video. Yeah. Magandang talaga araw po sa inyong lahat. Muli po sa pagkakataong ito naman ay ipapakita ko po sa inyo ang tayo na ng bunga nung kami ay mag-spray. Nung mag-spray ho kami ay buwan ho ng August, September. Ang pitsa ho ngayon ay October 16. October 16. Sa pagkakataong ito ay ipapakita ko na sa inyo ang tayo ng bunga na yung inaasahan namin na pan-December. Yan na po, kung makikita ninyo ang bunga ay ito na. Ito na, yan na ang bunga. Hindi pa, may mga pailan-ilan na pwede nang pitasin. Pero ang karamihan ho niyan sadya ay pang December. Ayan o. Ito po, ito. Yan ang bunga ng pang December namin. Ayan. Yung pong iba kung makikita nyo ay kung mapapansin nyo ay nasa loob na sanga. Ayan po. Ayan po ang tayo ng bunga. Muli, panibagong bunga ito ng taon na ito. Itong 2014. Kita naman nyo, itong isang sanga na ito ay bumaba na sa karamihan ng bunga. Ayan. Napakabigat po ng sanga. Muli, patunay ito na ang off-season harvest ng pang-December ay patuloy kong ginagawa dito. Ayan. Ayan po ang bunga ng pang-December. Ayan. Ayan. Ayan po. May mga sanga na unti-unti nang humuhutok, yumuyuko sa dami ng bunga. Ano, sana ay inyong makita para patuloy na maging inspirasyon sa iba na gustong luminya sa pag-agrikultura. Particular uli ang pagkakalamansi. Ayan ho, ayan. Itong tayo ito, baka ho pagpasok ng December ay pitasin na ho ito. Hindi na ho ito sa tansya ko, hindi na ho ito aabot ng Pasko. Pero sa panahon ho, basta itong kahit nga ho pagka minsan ay November pa rin, naangat na ho ang presyo niyan. Kaya lalo ho na ho pagdating ng December, ay sadyang wala na ho kalamansi. Kaya pag nagpabunga tayo ng off-season, ay sadyang mahal na. Mahal na ho ang kalamansi niyan. Ayan ho, ayan. Kita nyo naman. Okay po, sana ay inyong nakita at naibigan ang bunga na naman ng kalamasikong ito ng taong 2014. Magandang araw po muli. Gusto ko namang ipakita sa inyo sa ngayon itong bunga na po ng aming spray na pang pitasan po ito ng December 2014. Ang pitsa po ngayon ay November 8 na po. November 8. At ito po, sa tayo po ng bunga ngayon ay hindi na po magtatagal. Ito po magtatapos po ng November ay pitasin na. Ito po ang off-season harvest ko ito, November, December ay pitasin na po ito. Ayan po, makikita nyo ang bunga. Yan po ang pabunga namin. Muli ngayon na pang December 2014.
Yan po. Yan. Sana makita ninyo ang kabuang ganda ng bunga. Ayan po. Ito po yung napakarami. At kaya ko nga po pinapakita muli sa inyo ay upang patunayan na tuwing off-season ay nakakapagpabunga ako ng kalamansi. Ayan po. Medyo pahapon po ngayon at pinili ko ngayong hapon para walang sagabal yung shadow ng araw. Kaya sana ay makita ninyo. Kaya po ang kabuuan ng kaluangan ng tanim. Hindi po magtatagal, ito pipitasin na. Ingatan lang po ang magandang presyo pa. Isa po yun ay sa pataas pa po ng pataas ang presyo niyan dahil nga po wala na paubos na po yung kalamansi. Ay ito na lang ang mga pabungas ng off-season ang nananatiling may bunga. Ayan po. Hanggang ilalim po niyan ay makikita nyo ay hitik sa bunga. Ayan sila. Hanggang laylayan ng sanga. Hitik po ang bunga nito. Okay po, sana ay makita nyo ang karamihan ng bunga. Baka nga po pala merong makakapanood sa inyo nito na buyer ng maramihan. Ay tinatawagan ko po ng pansin sila. Sapagkat ito po ay pag pinitas na ay 2 pitas po ito. Unang pitas po ito ay marami, daang kain po ito. Estimate ko nga po dito ay lumalaro ito ng 40 hanggang 50 tonelada sa dami po ng bunga nito. Ito po nasa 9 na hektarya po ang kalamansi kong ito. Kung kayo po interesado na bumili sa akin ng bunga, edi pag-usapan po natin. Magtatapos po ang November at papasok ang December, ito po pipitasin na. Ayan po. Ito, lalapit ko dito para makita niyo ang mga hitik sa bunga. Lalo po yung gusto mag-export na nasa linya na export, pwede po tayong mag-usap. Ito po yung pinapaki ko ng napakaganda ang kalidad. Sadya pong 1-2 lang ang pinipitas namin. At yung tres po iniiwanan. At masasabi ko pong napakaganda ng balat niyan. Okay. Sige po, kung sino man ang magkaka-interest dito sa video kong ito, adi makipag-ugnayan po lang po sa akin. Ang may Gmail account po ako, ang akin pong Gmail account ay magkakalamasi@gmail.com. Mag-email lang po kayo sa akin at pag-usapan po natin kung kayo po ay interesado. Okay po, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat.